The highest praise, honor, glory, majesty, thanksgiving to our loving God. Tumpling panggalang po at pagbati po sa ating ginagawa ng mga pastor, sa lahat po ng ating mga beloved Almeida children. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po mga kapatid, ang ating naalala, aral turo po ng ating beloved pastor. At ako po ay nakakilala sa ating malapit noon, sa dakong pong ito, way back 1988. At nung ako po ay nabautismuhan, gumaan po yung aking pakiramdam. Overnight prayer, mga kapatid, naalala ko, 1988, dito po ako nabautismuhan. At gumaan po yung aking pakiramdam. At ako po ay merong karamdaman nung araw kausap ko na ulcer, nervyos, saka hernia. Ito po ay pinagaling malapit noon. Araw din po ako po ay nagsusugal at umiinom din po ng alak. Yan po ay inasis ng ating malapit noon. At nung ako na po ay naging manggagawa ng ating malapit noon, yung aking pong kapatid na bunso na babae, siya po ay sa kanyang asma, pinagaling ng ating malapit noon. Yung aking pong dalawang anak na babae, pag may karamdaman, nagpapaback up prayer po ko sa ating mga beloved children. Kamsat ko, mga kapatid, may pasensya na po kayo, Ilocano ako. Kapatid, kamsat kasi sa kamsat Ilocano. Kapatid, mga minamahal, po pinapagaling ng malapit noon. Pinasalamatan ko sa dakilang Diyos yung pag-iingat po sa amin nung na-assign po ako ng Bangbang Nueva Vizcaya. Papunta po kami ng Ronrono, Quezon. Linggo, naka-single motor kami. Doon po, mga kapatid, doon po sa tulay na aming pong ay kalahati ay may simento, kalahati ay mayroong bakal. Nung mayroong pong biglang sumalubong sa amin sa harapan ng tulay, nagpreno po tumatakbo ko kami noon, biglang po nagpreno yung kasama ko na driver, yung gitarista. Bigla po nag-slide, umikot po yung aming pong motor. At ako po natulala ako, nandun ako sa gitna ng tulay. Yung aking motor po namin, talagang pong talsik siya. Tapos yung kasama kong instrumentalist naman, ay nasa malapit po sa gilid ng tulay. Sabi ng mga tao nung nakita kami, naka-helmet naman kami, buti hindi tumama yung ulo nyo sa gutter. Sabi ko, iningatan kami ng malapit noon. Amen. Kaya Praise kami the po Lord. nakapagdaos ng gawain sa Ronrono, Quezon, sa Kabundukan, sa Quezon, Nueva Vizcaya. Nakauwi kami. Ang gasgas ko lang po sa may aking pong bukong-bukong. Mayroon po yung sugat lang, pero iningatan talaga kami ng ating Praise malapit Lord. noon. Thank you, Ang isa Jesus. pa pong Hallelujah. pag-iingat sa akin ng ating malapit noon, yung ako po ay nagwi-wielding sa trasis po doon sa Alikawkaw, Kawayan, sa 3 patong na amdam yun, nandun po ko sa taas. Bigla po na hinawakan ko yung parlings, dahil nangalay yung aking kamay, hinawakan ko siyang ganun. Tapos yung hawak ko na positive nung welding machine, sinabit ko, yung sinabit ko doon sa mismong hinahawakan ko. Kaya yung kuryente, naramdaman ko, papunta na dito hanggang sa may armpit ko na gano'n. Tapos buti na lang, nabitawan ko siyang ganon, pero salamat sa malapit noon, nandun ako sa pinakamataas, 3 patong na amdam yun, hindi ako na out of balance. Yun po yung pinapasalamatan ko sa malapit noon. Kasi bigla ako nakabitaw dahil naramdaman ko yung kuryente hanggang dito na eh. Nanginig na yung kamay ko eh. Nandun ako sa 3 patong na amdam yun. Kung na out of balance po ako, nakatayo pa ako, mapapahamak ako. Dahil ang taas, doon sa Alikawkaw, sa Kawayan City. Tapos ang pangatlo pong pag-iingat sa akin, ng malapit noon, na-assign po kami ng Apaya way back 2002. Inasok po tayo ng magnanakaw doon. Around 2 o'clock in the morning, nag-iiyakan po yung kabilang kwarto ng mga sister. Akala ko kung ano yung nangyari. Nung ako naman po nagising, merong tumama dito ko sa balakang ko. Akala ko bato lang. Tinitignan ko sa silong ng papag ko, wala namang bato. Yung pagitan po ng kwarto ko sa kwarto ng mga sister, isang plywood lang naman na piece. That time po, pang 18 days fasting ko, 2 days siya, dire-diretso, 18 days. So kapag ganun pong gabi, nagtatambay ako doon, nakasandal ako doon sa may dingding. Pero yung time na yun, na gabi na yun, talagang ako po ay antok na antok. Hindi ako nakabangon, nagpupuri ako ng madaling araw, 2:00. Nakatulog ako, yun naman yung nag-iisip ako, may tumama. Nung paglabas kong ganun, bang, 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 gumagano na po sa labas. So nakakuha ko na pinasok na kami ng magnanakaw. Ngayon, nung rumiscue na yung mga kapatiran, pumunta na rin ako sa kwarto ng mga sister, kalat-kalat na po yung gamit ng mga sister doon.
Tapos yung Sister Juliet Pahigon, ngayon po ay aking pong beloved wife, ay kasi galing po siya sa Hong Kong nung araw, meron siyang passport, nandun akala maraming pera. Katrials po ng Apaya nung araw, 2002. Yung po kasing kwarto ng mga sister, kadena lang po yung lock nila. Pwede mong itulak sa labas, kabigin sa loob, pwede rin, makapasok ka. Nakapasok po doon, dalawang magnanakaw. May hawak na 38 caliber, ayon po sa patuto ng aking beloved wife. Nakatutok sa ulo niya, lumuhod siya. Nung kinalabit yun na sabi, ano bang kailangan nyo? Sabi ng magnanakaw daw po ay pera lang. Nung kinalabit 3 beses yung 38 caliber, hindi pumutok. Nung itinutok sa dingding na pagitan ng kwarto ko at kwarto ng sister, yung pumutok, yung pala yung tumama sa akin na natutulog naman ako, naka-side view. Nung nag-CR akong pumunta ako sa CR, tinataas yung pantalong ko, biglang gumanon, tumama dito sa rilo ko nung araw. Pagtingin ko, bala ng 38. Ninervyos ako. Akala ko yung mga sister may tama, ako pala tinamaan. Sabi ko, di na ako nahiya, punta ko ulit ako sa kwarto ng mga sister. Sis, pakitignan nga, yung bewang ko, akala ko kayo tinamaan, ako pala, pagtingin nga, kuya, wala naman wala naman tama. Praise the Lord. Alam niyo po, alas 3 pa lang na madaling araw, nagpuri din kami. Isang kanta pa lang, grabe iyakan namin. Puspus kami sa katuwaan, iningatan kami ng malapi noon. Amen. Nung nag-follow up na yung mga pulis, blatter, nagkuhan sila, kinuwento po namin, yan ang talagang totoo. That's right. Sipin mo, yung baril, hindi 3 beses kinalabit sa ulo ng beloved wife ko ngayon, hindi pumutok. Amen. 38 caliber. Tapos yung kapatiran natin, kung nandun pa po yung sa pinaka-beam ng ating chapel sa Apayaw, mayroon din po doon na kapatiran natin sa tapat noon, mayroong kapatiran na re-rescue sana. Babarilin din siya. Nung pagbaril niyang ganon, tama-tama, mayroong beam na ganon din sa may chapel ng Apayaw. Doon tumama yung 9mm, kaya hindi tinamaan sa dibdib yung kapatiran natin. Supposed to be tatamaan siya sa dibdib, 9mm. Hanggang ngayon po, kung hindi pa napalitan yung kahoy, nandun pa yung 9mm, bumaon doon. Tapos nung hindi na naman nakalabas na yung magnanakaw mula sa kwarto ng mga sister, sa may kalsada, nung haakbak na uli-uli yung na naman yung kapitbahay ng kapatiran, may diferensya siyang mata niya, binaril na naman siya. Pero himala ng malapi noon, yung isa niyang mata may diferensya, pero nakita niya yung parating na bala, nailagan niya. Ay, grabe, pinatutuo namin sa mga pulis, iyan ang totoo, tunay na totoo. Iyan ang himala ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Grabe nga, iyakan po talaga namin, talaga tuwang-tuwa kami noon, iningatan kami ng malapi noon. Tapos yung beloved wife ko nung araw, ang kanyang karamdaman, arthritis, migraine, infection sa tenga, pinagaling po yan ng malapi noon. At way back 2011, nasa Dipon Quirino province kami sa pioneering. Sumakit po yung aking lamuna, yung aking dibdib, sumisikip na. Tapos yung aking mata, blurred na po yan. Doon po sa atin ng ating mga beloved children, hindi ko na makita yung kabuuan ng mukha nila. Buhok na lang nakikita ko, batas katawan. Pero yung sa mukha, hindi ko na nakikita kasi blurred na. Masakit yung dibdib ko, tapos silalamunan ko, parang sugat. Nagpasting po ako ng 20 days, 2 days, tuloy-tuloy. After po ng 20 days ko, yung pong Bible ko na diglot, English-Tagalog, yung English niya, di ko mabasa, malabo. After 20 days, kitang-kita ko, ngayon po pati mukha ng ating mga beloved children sa tent. Kitang-kita ko na, buo yung mukha. Thank you, Lord, glory to God. Kaya talagang, yung sabi ko, tapos nung bumili po ako ng Bible ko, yung handy, nabili ko na Thompson Study Bible, handy, anliit siya. Nagulat yung mga kapatiran, sabi niya, nakikita mo po yan, Brad? Opo, nakikita ko. Pero nung araw, hindi ko nakababasa. Mukha nga ng kapatiran, sabi ko, ganyan lang kalayo sa tent. Hindi ko na makita yung mukha kabuuan. Blurred na siya talaga. Buhok lang, katawan. Sabi na, nababasa mo? Opo, nabasa ko. Unlit yung handybook na study Bible, na Thompson Bible. Unlit, pero nababasa ko, nakikita ko. Pinagaling ako ng malapi noon. Pati yung pananikit ng dibdib ko, yung lalamunan ko, pinagaling ko yan ng malapi noon. At isa pong pasalamatan ko po, with April and May, nagkaroon po tayo ng anniversary crusade, krusada po sa San Esteban, Ilocos Sur. Supposed to be yung ating pong binyo ay 30,000 babayaran. Ngayon po yung treasurer, nakausap namin ang mayor, ay siniram po namin yung treasurer. Pag share namin ganon, sinisiram pa namin, sabi niya, bawat araw 10,000. So 3 araw gagamitin, 30,000. Isiniram po namin.
Nagpatutoo po kami. Tapos, gusto niyo ipag-pray po namin kayo? Pinag-pray, pinatanggap. Sabi niya, 10,000 na lang, 3 araw. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ngayon po, by faith po kami sa Kawaya, sa tako po ng Kandon, wala talaga kaming pundo. Nung nasabi po namin sa pulpito, bigla ring may ginamit ang kapatiran, sinagot niya yung pangbinyo. Praise the Lord. Amen. Tapos may Hallelujah. sumagot ng mga streamer, mga leaflets. Nakapagdaos tayo ng krusada po sa San Esteban. Tapos sumunod Glory to naman God. po yung anniversary crusade sa dako ng Kandon, ay wala na naman kaming budget. May yung binyo babayaran. May gumamit na malapit noon, anak ng kapatiran na sa abroad. Sinagot niya, nakapagdaos na naman po tayo ng anniversary Praise crusade the sa Lord. dako ng Kandon. Amen. At mayroon tayong Hallelujah. Glory to God. 39 soul na nabautismo po sa dako ng Glory to Kandon God. City, Ilocos Sur. Tapos, following, natapos po ang krusada ng linggo, pagdating kinaumagahan, may humabol nagpabautismo, 2 pa, naging 41 tuloy. Yung nagpabautismo Praise sa the dako Lord. ng Kandon Glory to God. City. Hallelujah. At may pinagaling po yan malapit noon, nasa kwan po natin sa live po ng Kandon nung araw. Mayo po yun. Maraming pinagaling ang ating malapit noon. At sa ngayon po sa Kandon City, meron po tayong Bible study sa Salcedo, Ilocos Sur, sa Kabundukan. At yung Narbacan, Ilocos Sur, ay mayroon pong Bible study ng Webes at Sunday doon po sa mismong sentro ng Narbacan. At yung pong ibinigay po na kapatiran ng lupa ng ating kapatiran, nakapangalan po sa True Church, pangalan natin 833 square meter, pahaba siyang ganon. Naumpisa na po natin, napagtayo na rin po natin ng poste the na Lord. 4 pa lang yung bakal niya. Nakapag-umpisa na rin po. Yung ginamit din yung kapatiran po natin na nagbigay din. Kaya salamat sa Malapinoon. Talagang kumikilos po ang presensya ng Malapinoon. Amen. Praise the Kumikilos po Lord. ang kapangyarihan ng Malapinoon. Dito po nung araw, hindi ako naniniwala. Kasi mayroon akong kapatid na pastor, graduate ng Bible School, 2 years. A licensed pastor po siya at mayroon siyang diploma. Pastor Rinaldo Sacuco. Tapos yung aking pinsan ng lola ko sa mother, 2 pari, independiente. Hindi ako naniniwala nung araw, sineshare ako. Pero sabi na nag-share sa akin, subukan mo lang, subukan mo. Dumalo po ako ng dumalo hanggang sa pinagpala nga po ko ng Malapin. Naranasan ko, nakita ko yung himala Praise ng the Lord. Malapin noon. Hallelujah. Kaya salamatan ko na rin po yung naisanla po na lupa ng lulo ko sa Tayog, Pangasinan, 120 square meter lang, pahaba siya. Naikwento lang namin sa pamangkin ng aking beloved wife na nasa Thailand, teacher po siya, na English teacher siya sa Thailand. Sabi niya, auntie, gusto niya yon? Sabi niya, nagpadala po siya, 14,000. Sabi po nung kumpare ng lolo ko, 15,000. Ang ibinigay ng pamangkin ng beloved wife ko, 14,000. Kulang pa kami ng 1,000. Sabi ko, tanggalan natin ng tithes. Sabi ko sa beloved wife ko, tinanggalan namin tithes in love offering. Ngayon, umuwi na po ko ng Tayog, Pangasinan. Kinausap ko yung kumpare ng lolo ko. Sabi niya, wala na ba ang tawad, uncle? 15, sanla lang naman yung araw sa inyo. Sabi niya, sige, 11,500 na lang. Nagkasya yung 14,000, tinanggalan ko. Samantalang ko na Praise the 15,000. Lord. Alala ko, kulang pa. Nung ako nagbigay ng tithes, nabawasan, nahipo yung hipo. Yung kanya, ngayon sabi ng pamangkin ng beloved wife ko, sa inyo na yung lupa na yun. Praise the Lord. Tapos nung nag-abroad po yung aking pinsan nasa England, saka yung aking kapatid nung nag-abroad sa dako ng Saudi, saka yung auntie ko na nasa Korea, nagbigay sila mga pinansyal. Yun po, nakabili kami ng unting materyales, although hindi pa natapos ngayon, at least meron na kayong sariling bahay, sariling lupa. Kaya lahat po ng kapulit Praise the po Lord. salamat ay sa ating dakilang Diyos po lamang.